Si Joanna de Mafelis ay isang OFW sa Kuwait. Sumubok na makipagsapalaran sa ibang bansa. Nangarap ng magandang buhay para sa pamilya, ngunit bakit nahantong sa kalunos-lunos na krimen ang sinapit ni Joanna? Si Joanna ay 26 na taong gulang at nagtatrabaho siya bilang kasambahay sa kanyang mga kamag-anak sa Parañaque. Noong una ay sapat naman ang kanyang kinikita at nakakapagpadala pa ito sa kanyang pamilya sa Iloilo. Ngunit dumating ang isang pagsubok sa kanyang pamilya dahil nabagyo sila ng bagyong Yolanda noong 2013. Nawasak ang kanilang bahay at nasira ang kanilang mga pananim sa bukid. Kaya humingi siya ng tulong sa kanyang tita na si Agnes Tubales. Nasabi niya na, "Tita, pwede mo ba akong tulungan? Gusto kong mag-abroad." Pagkalipas ng 5 buwan mula nakausap ang kanyang tita, ay dumating sa bansang Kuwait si Joanna noong Mayo 2014. Ang kanyang sahod ay $400. 10 beses na mas mataas ang sahod nito kaysa nung kasambahay siya sa kanyang kamag-anak. Pagkalipas ng 4 na taon, ay biglang nagulantang ang mga tao at ang pamilya ni Joanna dahil bangkay na at nakalagay na sa ataol. Hindi gaya ng ibang sumasalubong sa kanilang pamilya na masaya. Ito ay puno ng lungkot at nakakadismayang pangyayari. Ayon sa otoridad, ang mga labi ni Joanna ay halos 2 taon nang nakalagay sa freezer. Natagpuan ito sa abandonadong apartment sa Kuwait. Nai-report din na nawawala na siya noong September 2016. Nadiskubre ang labi ni Joanna noong 2018 at ang katawan ni Joanna ay puno ng mga galos at sugat. Kaya masasabi mo na ito ay torture muna bago nilagay sa freezer. Isang nakakagulat na balita ito para sa mga OFW community sa bansang Kuwait. Nag-utos din si President Duterte na pagbawal muna ang pagpunta sa Kuwait. Ang mga suspect mismo ay ang mga amo ni Joanna na sina Nader Issam Asaf, isang Lebanese national, at ang kanyang asawa na si Mona. Pagkalipas ng ilang buwan mula mahuli sila, ay umamin sila sa pagpatay kay Joanna. Agad namang inaksyonan ng gobyerno ng Kuwait ang mag-asawa at hinatulan ng bitay. Salamat sa mga OFW community na nagtulong-tulong para malutas ang problema. Ganun din sa gobyerno ng Pinas at Kuwait. Nabigyan ng hustisya ang pagkawala ng ating kababayan. Masakit isipin na namatay ang ating kababayan sa ganong paraan na ang hangad lamang niya ay mabigyan ng magandang buhay at maihahon ang kanyang pamilya sa hirap ng ating buhay. Sa mga gusto ng ganitong kwento tungkol sa mga krimen at lalo na sa mga kababayan nating OFW, ay mag-subscribe po lamang kayo sa aking channel. Salamat at ingat po tayong lahat mga kababayan!